Angel, magandang gabi. Alam mo, totoo yan, narinig natin yung mga simpleng pangarap ng mga taga-barangay Bubulong Monte, San Ildefonso dito sa Bulacan. Inuulit natin yung pangarap nila dito, magkaroon lang silang sariling paaralan, magkaroon sila ng sariling high school, magkaroon sila ng sariling ospital, magkaroon sila ng patubigan, ng maayos na kabuhayan. At yun nga narinig nila after nilang marinig itong mga campaign promise at mga plataforma po ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy ay nabuhayan po sila ng loob, nabuhayan po sila ng pag-asa sa kanilang liblib na lugar. Bilang bahagi ng mas pinalawak pang nationwide simultaneous campaign rally na ayusin natin ang Pilipinas, tinahak ng Duterte ang liblib na barangay ng Bubulong Munti sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan. Mainit at buong sigasig na sinalubong ng mga residente ang campaign team na mga pangbato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat aminado ang marami sa kanila na hindi nila ganap na kilala ang lahat ng kandidato ng dating Pangulo, kabilang na si Pastor Apollo Quiboloy, dahil sa kakulangan ng akses sa telebisyon at iba pang media, hindi ito naging hadlang sa pag-usbong ng kanilang tiwala. Nang malaman nilang isang pastor si Pastor Quiboloy, lumalim ang kanilang paniniwala na mabuting tao ito at may dalang tunay na malasakit sa kapwa. Kaya naman ngayong nilalapit na midterm elections, bukas ang kanilang loob na suportahan ng mga bagong mukha sa politika. Lalo't ang kanilang tanging hangad ay ang tunay na pagbabago at pag-angat ng kanilang kabuhayan. Ipinahayag din nila ang matinding hamon ng pamumuhay sa kanilang lugar. Mahirap ang patubig para sa kanilang pagsasaka na siyang pangunahing kinabubuhay ng marami. Wala rin silang sariling high school, dahilan upang mga kabataan ay mapilitang bumiyahe ng malayo para makapag-aral. Wala rin silang sariling ospital o health center, kaya't sa oras ng pangangailangan, malayo pa ang kailang lakbayin upang makakuha ng serbisyong medikal. Hihiling ko lang magkaroon kami ng health center dito sa barangay. Medyo mahirap kasi hindi kulang ang aming ira para sa aming barangay. Kasi ang health center namin dyan medyo malayo. Gusto ko magsama-sama dito sa isang lugar, itong lahat. Sana po matutukan yung mga anak buhay dito. Lalong-lalo na po kailangan namin dito ng high school, na eskwelahan. Wala po kami kasi dito high school. Kailangan pa po namin pumunta ng San Miguel or SI Bayan para po makapag-aral. Kailangan po namin magbayad ng 10,000 sa isang taon para po mapag-aral namin yung mga anak namin. Kahirapan kami. Kasi dito, may mga tinutulungan hindi para sa pagtulong. Maraming binibigyan, parang pinipili ng sino malapit lang sa kanila. Kasi po, hindi pa naman lugusan namin kilala si Buloy. Hindi subukan. Kasi po, baka sakali na may pagbabago, magkaroon ng pagbabago. Sa tulad ko, isa po akong Christian. Saka nakakakilig po ako. Salita ng Diyos. Bakit di po natin subukan na suportahan po, di ba? Lalo na pagka Christian ko po. Katulad nga po niyan, kababasa ko lang po na, ano po yan, galing po siya sa dukhang pamilya. Kaya mainam po na mag-umpisa po talaga sa mga walang-wala po. Kasi katulad po ngayon, yung mayaman lang po, yung mga mayayaman po. Pero yung mga dukhang nanatili lang po silang duha. Kaya kailangan po natin, kailangan po natin suportahan para naman po maiangat po natin yung mga nasa mga babalaylay. Huwag mag-alala mga taga San Ildefonso, Bulacan, dahil kapag maruklok sa pwesto, ipapangako ni Pastor Quiboloy na gagawin niyang first world country ang Pilipinas. Aayusan niya ang transport system ng bansa. Lilikha siya ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Papanagutin niya ang mga korap, pagagandahin ang bansang Pilipinas, at pauunlarin ang health sector para sa isang malusog na Pilipinas. Ayon pa kay Pastor Quiboloy, aabutin din niya ang mga liblib na lugar para maihatid ang serbisyong medikal at gamot sa mga nangangailangan. We need a healthy Philippines. Puro kailangan malusog ang mga tao. Matanda man o bata man o binata man o dalaga o babae man. Kaya sa kalusugan, iniendorso ko ang Mobile Health Services Program upang dalhin ang serbisyo ng kalusugan sa lahat ng ating mga mamamayan. Mga kabilang na rito ang pamamahagi ng libreng gamot. Direkta ito sa mga liblib na pamayanan gamit ang mobile clinic sapagkat hindi lahat maka-afford ng pumunta sa ospital. Ko po,
nagkaroon ng pneumonia. No? Dinala ako doon sa Philippine Heart Center. Nakita ko doon ang mga nakalinyang tao sa kanilang garahe, yung kanilang parking lot, no? Nagtanong-tanong ako, ang iba doon nasa 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan na doon sila. Naghihintay para mapagamot. Hanggang ang iba'y namatay na nga. Kaya nasaktan masyado ang aking puso sapagkat ito ang isa sa aking nakikitang hindi inaasikaso ng ating pamahalaan. Babantayan din ni Pastor Apollo Kibuloy ang pondo ng PhilHealth upang matiyak na bawat sentimo nito ay makakarating sa bawat Pilipino at mapalawak pa ang saklaw ng serbisyong pangkalusugan para sa lahat, lalo na sa mga pinaka-nangangailangan. Kaya nga ang PhilHealth, mahalaga yan. Merong budget pero hindi ginagamit doon sa kalusugan na dapat ito'y ipamigay na libre ang gamot sa lahat ng tao sa Pilipinas. Bilyon-bilyon po ang pera natin yan, ngunit hindi ginagamit sa wasto. So, ipalalawak ko ang saklaw ng PhilHealth upang masaklaw ang mas marami panggamot, outpatient, pangangalaga at mga programa sa pagpapagaling o yung rehabilitation para sa mga pamilyang may mabababang kita. Para sa isang political vlogger na si Badong, buo ang kanyang paniniwala na may isasakatuparan ni Pastor Apollo Kibuloy ang lahat ng ipinangako nitong pagbabago para sa bansang Pilipinas. Usap ko si Pastor Kibuloy, no? Doable kasi yung mga sinasabi niya. Pinakita niya sa amin, lalo na interconnectivity ng Pilipinas. Kasi parang imposible, di ba? Pero pinakita niya sa amin, ay ganun pala yun. Tapos si Pastor kasi, pagkakaiba niya sa mga politiko, yung ibang mga politiko kasi nangangako para lang maboto. Nangangako sila pa. Wala yung pangako nila, malayo sa katotohanan. Si Pastor Kibuloy kasi, may mga meron na siyang mga proyekto existing, pinapattern niya na lang. Halimbawa, yung mga, paano niya mabibigyan ng trabaho yung mga mamamayang Pilipino. Ginagawa niya na yan sa KOJC, tsaka sa tapos, ang gustong-gusto ko sa kanya, yung pinapangako ng iba na mag-scholar, siya po katotohanan na. Yung Jose Maria College, di ba? Tapos yung 2 relihiyon lang yung nakikita ko na may kakayahan na mag-organize talaga ng yung INC, alam naman natin lahat, tsaka yung KOJC. Nakita niyo yung Philippine Arena, tapos yung Kingdom, mas malaki pa. Alam niyo, bilib na lahat ng tao sa Philippine Arena eh. Pero ito, yung Kingdom, grabe, napakalaki. Sabi ko po na lahat po ay para sa ikabubuti ng lahat ng tao. Kasi pag nangyari o nanalo si Pastor Kibuloy, at lahat na yun ay gagawin niya talagang mababago ang Pilipinas. Kasi nung kasing nakulong siya, nalungkot na ako. Kasi alam ko, akusado lang sa kanya yun. Walang katotohanan. So, nalulungkot ako kasi hanggang ngayon nasa kulungan siya. Pero naniniwala ako din sa pabayaan ng Panginoon. Makakalabas din siya kasi napakaganda ng kanyang layunin. Alam mo, Angel, maliban doon kay Aling Teresita, yung huli nating nakausap, ay marami po doon sa umaten kanina sa campaign rally, yung talagang hindi mapigilang maging emotional, yung hindi mapigilang malungkot doon sa naging sa sinapit po ni senatorial candidate Pastor Apollo Kibuloy at sa sinapit po ni Tatay Digong. Ngayon daw, ang kaya lang daw nilang gawin sa ngayon, Angel, ay ang mailuklok sa pwesto si Pastor Apollo Kibuloy at ang iba pang pambatong kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa inaasam nating pagbabago. Angel. Maraming salamat, Margot Gonzalez, live mula dyan sa Bulacan.